Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa aking bagong videos. Bagong update ni Kim Chiu at Paolo Avellino, mapapanood na sikat na tambalan, bakit pinag-usapan sa mundo ng social media? Ang buong detalye, alamin! July 12, 2025 ay patindi ng patindi ang kidlat ng balita. Pasabog nga dito announcement sa Kim Pao tungkol sa kanilang movie na kasalukuyang ipinalabas sa sikat na streaming platform na Netflix. Sa bagong balita, naligwak na nga ang Green Bones sa top 10 movies ng Netflix Philippines. Kasama sa nasabing listahan ang Metro Manila Film Festival 50 entry ni Dennis Trillo at Ruru Madrid mula June 20 hanggang July 10, 2025. Kahapon, July 11, ay pumwesto agad sa number 1 ang My Love Will Make You Disappear ng tambalang Kim Pao. Yung teleserye ng Kim Pao na Diesel aka Linlang ay nananatiling number 3 mula pa noong July 5 sa talaan ng top 10 TV shows ng Netflix Philippines. May dalawa pang pelikulang Pinoy sa talaan ng top 10 movies, ang XU ni Kim Molina at Gerald Napoles at ng Metro Manila Film Festival 50 entry ni Vice Ganda na And the Breadwinner Is. Streaming na rin ang pelikulang Sakaling Hindi Makarating taong 2016 sa direksyon ni Ice Idanan. Tampok dito sina Alessandra De Rose, Feriz Malvar, Pepe Herrera, JC Santos, Elijah Canlas, Karen De Los Rias, Leslie Lina at Hiraya Plata. Sa July 17 ang streaming ng horror movie na Lilim, samantalang July 23 ang streaming ng Pagtatag. The documentary tampok ang SB19. Papatok din kaya ang Pinoy LGBTQ+ movie na The Red Envelope na streaming umpisa July 24. Tampok dito ang Thai actor at ang singer na Bill Ken na nagbida bilang M sa pelikulang How to Make Millions Before Grandma Dies. Nanatiling nasa number 1 ang Squid Game sa talaan ng top 10 shows ng Netflix Philippines noong June 28. Nag-debut sa ikalimang place ang The Sandman noong July 4. Yung D-Set aka Linlang ng Kim Pao ay nasa 3rd place umpisa July 5 at hanggang ngayon. Ang 128 o huling episode ng Incognito ay matutunghayan sa July 15. Umpisa July 18 ay streaming na sa Netflix Philippines ang Pinoy adaptation ng It's Okay Not to Be Okay. Iikot ang kwento ng serye kay Patpat, isang psychiatric caregiver na italagaan ang autistic niyang kuya na si Matmat. Magbabago ang takbo ng kanilang buhay nang makilala nila si Mia, isang sikat pero problemadong manunulat ng mga librong pambata. Habang unti-unting lumalalim ang relasyon ni Mia at Patpat kasama si Matmat, haharapin nila ang mga sugat ng nakaraan at matutuklasan kung paano sila maghilom mula rito. Ang serye ay sa direksyon ni Mi Cruz Alviar at Raymond Ocampo at sa pangunguna ni creative producer Henry King Kitain at Star Creatives Business Unit Head Diz M. De Guzman. 4 na episodes na lang ay matatapos na ang Incognito at dapat ay mas mataas pa ito sa number 8. Natutukan raw ng mga tawang bakbakan sa Marawi pero tuloy-tuloy pa rin ang barilan kaya medyo may bagot factor na raw. Kaya siguro hindi pa ganoon kataas ang ranking nito. Marami din ang nagulat sa partisipasyon ni Vong Navarro na parang isa lang sa mga tauhan ni Manuel Aguinaldo. May isang media nga ang tila hindi pabor sa ibinigay na rule kay Vong Navarro at ayon pa niya, pwede naman itong ibigay sa isang talent. Pero ayon pa sa sagot ng kapamilya actor at host, gusto lang daw niyang maging part ng serye dahil gustong-gusto niya ang kwento ng Incognito. Okay raw sa kanya basta na-experience niya ang mag-action sa Incognito. Ang latest na narinig ng isang source, magkakaroon ng season 2 ang sikat na action series na ito ni Daniel Padilla, Richard Gutierrez, Baron Geisler, Maris Racal, Kayla Estrada, Anthony Jennings at Ian Veneracion. Marami nga nagsabing sana hindi na lang tinanggap ng TV comedian ang role sa Incognito dahil parang nakakababa ito ng kanyang posisyon bilang isang sikat na actor ngayon. Malalang bida si Vong Navarro sa mga sikat na movies at serye noon na talagang tumatak sa mga tao tulad na lamang ng Lastic Man at marami pang iba. Kaya hindi sila natuwa sa pagtanggap nito sa kanyang role sa serye. Mas maganda pa raw na nag-focus ang kapamilya actor at host sa It's Showtime kung saan marami talaga sa mga viewers ang naghahanap sa kanya.
May ilang netizen pa ang nagsabing pwede naman siyang tumanggap na mataas na karakter dahil isa siyang magaling na actor sa industriya. May netizen naman ang nagsabing sana bago tinanggap ay inisip muna kung ano ang magiging komento ng mga tao sa kanya. Pero may netizen naman ang tila proud at sumang-ayon sa kanyang desisyon na gawin ang nasabing karakter niya sa serye. May netizen naman ang nagsabing maganda naman ang naging partisipasyon ni Vong Navarro sa serye dahil maliban sa pagiging bida ay nakita ng lahat kung gaano siya maging tauhan sa isang malaking grupo sa story. Marami naman ang maasang magkakaroon siya ng maraming projects sa ABS-CBN dahil deserve niya ng maraming exposure sa TV. Dahil din sa kanyang stint sa showbiz ay patuloy pa rin siyang nakikilala sa industriya. Exciting naman ang lahat dahil mapapanood pa nila ito sa longest running noontime show ng ABS-CBN ng It's Showtime. Araw-araw ay nakatutok ang mga kapamilya sa kanyang paandar sa noontime program tulad na lamang ng pagpapatawa kasamang ibang host ng Showtime. Sa ngayon naman ay proud ang buong Kim Paulandia na makita nilang #1 sa Netflix ang kanilang idolo na Kim Pao. Masarap sa pakiramdam daw na mapapanood ang mga episodes na itinalabas na noon ng My Love Will Make You Disappear. Dahil sa pagpapalabas nito sa streaming platform ay nakuha nito ang spot na #1 dahil makikita ang init na pagsuporta ng mga fanny sa TV at maging sa serye na linlang. Basta Kim Pao talaga ay talagang full support ang buong Kim Paulandia dahil paborito na itong love team. May netizen naman na nagsabing iba talaga ang Kim Pao dahil nakita nila ang dedikasyon sa mga trabaho nila. Priority lang ay makapag-inspire sa lahat ng viewers. Marami nga sa mga fans ng Kim Pao ang naghintay pa ng maraming proyekto ng dalawa sa taong ito. Tuloy-tuloy naman ang pagkinang ng kanilang showbiz career sa TV at maging sa movies. Kaya hindi may tatanggi na halos lahat ng fans ay positibo ang naging komento nila sa dalawang kapamilya stars. May netizen naman ang proud sa dalawa dahil kahit may mga hanash ang netizen sa kanila, ngunit patuloy pa rin silang nakatayo para sa kanilang mga fanny. Handa ngang ipagtanggol ng lahat ang Kim Pao kung may mga banat ng mga bashers tungkol sa kanilang idolo. Kaya wag magkakamali na bigyan ng issue ang Kim Pao dahil marami nga ang sumusuporta sa tambalan na ito. Sa araw na ito ay busy ang dalawa sa event kung saan pinaghahanda na rin ng mga eksena sa The Alibi. Saang location na naman kaya ang susunod na pupuntahan ng Kim Pao at ng buong team? Yan ang dapat abang ng lahat dahil malapit na ngang ipapalabas ang teaser nito sa Kapamilya Channel. Huwag talagang magpapahuli sa mga preskong balita at lalong-lalo na sa Kim Pao na namamayagpag ang karera sa showbiz. Marami nga nagsabing tatagal pa ang tambalan na ito sa entertainment industry dahil nakita nila kung gaano kagaling sa mga set at ang pagiging humble nito sa mga bagay-bagay. Isa talaga sa mga rason kung bakit andyan pa rin ang Kim Pao ay dahil sa napaka-natural nito sa publiko. Excited na talaga ang mga fanny sa mga susunod pa na magaganap sa mga episode ng My Love Will Make You Disappear at ng seryeng linlang. Abang-abang na lang tayo mga kapresko. Kayo, ano ang masabi nyo na nag-#1 ang movie ni Kim Chiu at Paula Avellino sa isang streaming platform? I-comment na kung proud ba kayo sa Kim Pao at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.